Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 161,170, kung bugbugin muli, walang alinlangan na mamamatay siya. Si Manuel Bennett ay curious ding tumingin kay Smith. Mapapagaling ba talaga ng dayuhang ito si Sheridan Jenkins? Ipinagmamalaki ni Smith, noon pa lang, nakabuo ng injection ang aming team. Hanggat si Mr. Jenkins ay na-injection ng gamot na ito, ang kanyang pisikal na paggana ay gaganda, ang kanyang supply ng dugo ay unti-unting gumagaling, at ang kanyang mga selula ay muling sigla. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Smith, gayunpaman, ang paggamot ay tumatagal ng ilang oras. Ang isang iniksyon ay kailangan tuwing 10 araw, na may 3 iniksyon bilang isang kurso ng paggamot. Dahil sa kasalukuyang kalagayan ng iyong asawa, kailangan niya ng 12 kurso ng paggamot. Bukod dito, ang iniksyon ay medyo mahal, na nagkakahalaga ng $1,000,000 bawat dosis. Nang marinig ang mga salita ni Smith, napaawang ang bibig ni Manuel Bennett. $1,000,000 bawat iniksyon, at kailangan nila ng 36 sa kanila. Sa pamamagitan ng pagkalkulang ito, hindi bababa sa higit sa $30,000,000 ang kakailanganin upang makumplito ang 12 kurso ng paggamot. Kung i-convert sa East Nation currency, iyon ay higit sa 200 milyon. Ang mahal talaga. Ngunit walang pakialam si Sheridan Jenkins. Kinaweyan niya ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Smith, basta mapagaling mo ako, hindi isyo ang pera. Sinabi rin ni Ronnie Lee, basta mapapagaling mo ang asawa ko, hindi problema ang halaga ng mga injection, at bibigyan ka rin namin ng napakagandang reward. Tumango si Smith at sinabing, sige, ibibigay ko kay Mr. Jenkins ang unang injection ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, binuksan ni Smith ang isang kahon ng password, kumuha ng isang iniksyon at isang syringe mula dito. Pagkatapos ihanda ang iniksyon, ibinigay ni Smith ang isa kay Sheridan Jenkins. Pagkatapos ng iniksyon, ngumiti si Smith at sinabing, Mr. Jenkins, bagamat hindi ka mapapagaling ng isang injection, maghintay ka lang ng ilang minuto, at sisimulan mong maramdaman ang epekto. At least, makakabawi ka ng kaunting lakas. Tumango si Sheridan Jenkins, that's great. Tahimik na naghintay ang lahat. Mabilis na lumipas ang 10 minuto. Malakas na tanong ni Smith, Mr. Jenkins, ano ang nararamdaman mo ngayon? Umiling si Sheridan Jenkins, pakiramdam ko ay wala pa akong lakas, at parang mas masakit ang buong katawan ko. Sa sinabi niyang iyon ay mas lalong namutla ang kanyang mukha, bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo, at mas lalong tumindi ang sakit sa kanyang mukha. Paano ito posible? Saglit na natigilan si Smith at saka sinabing, nako, iyon dapat ang epekto ng gamot. Sandali lang, magiging komportable ang katawan mo at makakapagbigay ka ng kaunting lakas. Sa sandaling ito, si Manuel Bennett ay nagmamadaling pumasok, naglabas ng pilak na karayom, pinakilos ang kanyang tunay na chi, at sa isang, whoosh, na tunog, tinusok ang isang acupoint sa ulo ni Sheridan Jenkins. Anong ginagawa mo? Nag-react agad si Ronnie Lee, na pag-alitan, ano ba ang sinasaksak mo sa ulo ng asawa ko? Anak, anong ginawa mo sa akin? Galit na pinandilata ni Sheridan Jenkins si Manuel Bennett. Malamig ding sinabi ni Smith, Sir, please don't interfere with my treatment. Tumingin si Manuel Bennett kay Smith at same time na sinabi, noong una, akala ko may paraan ka talaga para pagalingin si Mr. Jenkins, pero ngayon parang nagkamali ako. Kung hahayaan kitang magpatuloy sa paggamot, napatay mo sana si Mr. Jenkins. This one needle from me is just to control Mr. Jenkins' symptoms, para hindi mo siya mapatay. Kalokohan. Biglang nagalit si Smith, namula ang mukha, ako ang vice-presidente ng European Western Medical Association, at walang sinuman ang nagtanong sa aking kakayahan sa medisina. How dare you question me? Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, anong masama sa pagtatanong sa iyo? Kung hindi maganda ang iyong medical skills, hindi ba pwedeng may magtanong sa kanila? Mapangahas. Saway ni Ronnie Lee, anak, sino ka sa tingin mo para tanungin si Mr. Smith?
Humingi agad ng tawad kay Mr. Smith. Walang pakialam na sinabi ni Manuel Bennett, humihingi ng paumanhin sa isang taong hindi ganoon kagaling ang mga kasanayang medikal. Hindi. Hindi alam ni Sheridan Jenkins ang pagkakakilanlan ni Manuel Bennett, kaya sinigawan niya si Stephen Levine, Kuya Levine, galing ba siya sa team mo? Paano mo siya hahayaang magkagulo ng ganito? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Stephen Levine, Brother Sung, ito si Dr. Bennett na inimbitahan ko para sa iyo. Ang mga medikal na kasanayan ni Dr. Bennett ay hindi pangkaraniwan, at siya ang master ng 4 na mahusay na divine doctors ng River City. Ano? Natigilan si Sheridan Jenkins, siya ang master ng 4 great divine doctors ng River City. Oo. Tumango si Stephen Levine at nagpatuloy, tsaka, sinabi ni Dr. Bennett kanina na kaya niyang gamutin ang sakit mo. Talaga. Bakas sa mukha ni Sheridan Jenkins ang pag-asa. Nagmamadaling sinabi ni Ronnie Lee, asawa, huwag kang makinig sa kalokohan ni Mr. Levine. Napakabata pa ng batang ito, gaano pa kaya ang kakayahan niya sa medisina? At saka, kasama si Mr. Smith dito, hindi namin kailangan ng batang ito. Si Sheridan Jenkins ay nag-aalinlangan kay Manuel Bennett, kaya hindi na siya nagsalita pa. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumuwag ang ekspresyon ng mukha ni Sheridan Jenkins. Itinaas niya ang kanyang braso at tuwang-tuwang sinabi, bakit pakiramdam ko ay hindi na masyadong masakit ang katawan ko, at parang nakakapagbigay ako ng lakas. Talaga, asawa. Lumiwanag din sa tuwa ang mukha ni Ronnie Lee, mukhang gumana ang injection na binigay ni Mr. Smith. Ipinagmamalaki din ni Smith, sinabi ko sa iyo kanina, ang aming binuo na gamot ay gumagana ng maayos, at ang epekto ay kaagad. Mabilis na nagpasalamat sa kanya si Sheridan Jenkins, salamat, Mr. Smith, binigyan mo ako ng pag-asa. Tiningnan ni Ronnie Lee ng masama si Manuel Bennett at sinabing, anak, kita mo. Isa itong tunay na banal na doktor. Walang silbi ang iyong crappy needle. Dahil doon, inabot ni Ronnie Lee ang pilak na karayom sa ulo ni Sheridan Jenkins. Huwag mong bunutin, may mangyayari. Malakas na babala ni Manuel Bennett. Ngunit hindi nakinig si Ronnie Lee at diretsyong binunot ang karayom, itinapon pa ito sa basurahan. Nang makita ito, napabuntong hininga si Manuel Bennett at umiling. Dahil ang babaeng ito ay nagpumilit na lumikha ng gulo, hayaan mo siya. Ronnie Lee scoffed, sabi mo may mangyayari sa asawa ko, pero walang nangyari. Kayong mga tradisyonal na gamot ay marunong lang takutin at linlangan ang mga tao. Gayunpaman, sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita. Biglang napasigaw si Sheridan Jenkins sa sobrang sakit, nakapulupot ang buong katawan sa kama, namimilipit sa sakit na nanginginig ang buong katawan. Natigilan si Ronnie Lee at nanginginig na nagtanong, Mr. Smith. What's going on? Nagulat din si Smith. Kumunot ang noo niya at naisip, maaaring masyadong mababa ang dosis ng gamot. Kailangan ng panibagong dosis. Hinimok ni Ronnie Lee, bilasan mo. Mabilis na kumuha si Smith ng isa pang gamot, inihanda ito, at muling tinurok si Sheridan Jenkins. Gayunpaman, ilang minuto lamang pagkatapos ng pangalawang dosis. Mas lalong sumigaw si Sheridan Jenkins, namimilipit ang buong katawan sa sakit sa kama, at nagsimulang manginig ang katawan. Mr. Smith, bakit hindi gumagana ang injection? Si Ronnie Lee ay nalilito, ganap na nataranta. Natakot din ang ibang mga doktor sa pinangyarihan, dahil malinaw na hindi nila inaasahan na mangyayari ito. Huminga ng malalim si Smith at sinabing, maaaring masyadong mababa ang dosis ng gamot, at kailangan ng isa pang iniksyon. Ngumisi si Manuel Bennett, sige, mag-injection ka pa. Isang injection pa, siguradong patay na siya. Kabanata 162, Kabanata 162, Duguan Jade Thumb Ring. Nang marinig ito, natakot si Smith kaya hindi siya nang ahas na kumilos. Nalaman niyang parang walang silbi kay Sheridan Jenkins ang gamot. Kung itutuloy nila, baka mamatay talaga si Sheridan. Tumingin si Manuel Bennett kay Ronnie Lee at umiling, Ms. Lee, binalaan kita kanina na huwag tanggalin ang mga pilak na karayom, ngunit hindi ka nakinig.
Nang makitang nasasaktan ng asawa, nagsimulang maniwala si Ronnie Lee sa mga salita ni Manuel Bennett. Ngayon lang, nang nasa ulo ng asawa ang mga pilak na karayom, mas komportable siya at naiangat pa niya ang kanyang kamay. Pero matapos tanggalin ang mga silver needles, naaksidente talaga ang asawa niya. Sa sandaling ito, ang Dean Castle ay natarante rin at sinugod si Manuel Bennett. Dr. Bennett, mangyaring gamitin ang iyong mapanlikhang kakayahan at iligtas si Brother Song. Gayunpaman, hindi natinag si Manuel Bennett at hindi nagpakita ng intensyon na kumilos. Habang lumuluha ang boses, nakiusap si Ronnie Lee, Dr. Bennett, nakikiusap ako, iligtas mo ang aking asawa. Nakiusap din si Shridan Jenkins, na mamaos, Dr. Bennett, please save me. Mahinahong sinabi ni Manuel Bennett, Mr. Jenkins, ngayon lang ako pinagtabuyan ng asawa mo at hindi ako naniwala. Ngayon gusto mo akong kumilos. Sa tingin mo ba ay napakamura ng aking mga kasanayang medikal? Sumigaw si Shridan Jenkins kay Ronnie Lee, paumanhin kay Dr. Bennett. Ang paghingi lang ng tawad ay hindi magagawa, lumuhad at yumuko, humingi ng tawad. Thud. Walang pangalawang salita, diretsyong lumuhad si Ronnie Lee, tumulo ang luha at uhog. Habang siya ay yumuko, humingi siya ng tawad, Dr. Bennett, pasensya na, nagkamali ako. Hindi kita dapat itinaboy at mas lalong hindi ka dapat minamaliit. Mangyaring iligtas ang aking asawa, nakikiusap ako sa iyo. Sinabi rin ni Dean Castle, Dr. Bennett, alam talaga ni sister-in-law ang pagkakamali niya. Please save him. Dr. Bennett, pakiusap. Sa isang masakit na ekspresyon, tumingin si Shridan Jenkins kay Manuel Bennett at namamaos na nakiusap. Sa pagsasalita, lumingon si Shridan Jenkins at sinigawan si Ronnie Lee, kung hindi ka pinatawad ni Dr. Bennett, patuloy na lumuhad para sa akin. Oo, hubby. Nanginginig sa takot si Ronnie Lee, at walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Huminga ng malalim si Manuel Bennett at sinabing, fine, I will save your life. Dahil doon, dirdiretsyong naglakad si Manuel Bennett at malakas na nagutos, bilasan mong haburin ang kanyang sando. Nagmamadaling umakyat si Dean Castle at hinubad ang sando ni Shridan Jenkins. Pagkatapos, naglabas si Manuel Bennett ng isang silver needle box, kinuha ang mga silver needles isa-isa, pinakilos ang kanyang true chi, at ipinasok ang mga ito sa dibdib ni Shridan Jenkins at iba't ibang major acupoint sa kanyang ulo. Dahil medyo malubha ang kondisyon ni Shridan Jenkins, ginamit na naman ni Manuel Bennett ang Heavenly Road 9 needles. Sa siyam na karayom na inilagay. Hum. Ang siyam na pilak na karayom sa ulo at dibdib ni Shridan Jenkins ay nagsimulang manginig ng marahas. Oh, Diyos ko! Smith, na nakatayo sa tabi, ay hindi napigil ang mapabulalas. Ito ba ay acupuncture sa tradisyonal na gamot? Nakakamangha. Ito ba ay medikal na kasanayan o isang magic show? Paano gumalaw itong mga pilak na karayom? Bakit ang mga pilak na karayom na ito ay hindi nagpapadugo ng isang tao kapag ipinasok sa kanilang katawan? Ang ibang mga dayuhang naruroon ay namangha rin at hindi maipaliwanag ang kanilang nakikita. Si Smith at ang iba ay nagmamadaling inilabas ang kanilang mga mobile phone at nagsimulang kumuha ng litrato. Kinailangan nilang makuha ang mahimalang eksenang ito. Si Dean Castle, na nakatayo sa isang tabi, at si Ronnie Lee, na nakaluhod sa lupa, ay parehong natulala. Bagamat alam ng Dean Castle na napakatalino ng mga medikal na kasanayan ni Manuel Bennett, hindi pa niya nakitang ginamit ni Manuel Bennett ang kanyang mga kasanayan sa acupuncture. Unti-unting lumipas ang oras. Wala pang 10 minuto ang lumipas. Biglang huminto ang panginginig ni Shridan Jenkins, at ang kanyang ekspresyon ay lumuwag ng husto, na wala ng pulikat. Itinaas ni Shridan ang kanyang kamay sa pagtataka at sinabing, ito ay banal. Ito ay tunay na banal. Pakiramdam ko ay makakapagbigay ulit ako ng lakas, at hindi na masakit ang katawan ko. Nang marinig ang mga salitang ito, lahat ng naruroon sa wakas ay lubos na naniwala sa mga kasanayang medikal ni Manuel Bennett. Pinaalalahanan siya ni Manuel Bennett, huwag kang gumalaw. Hindi pa tapos ang paggamot.
Oo, Dr. Bennett. Sumunod naman si Sheridan, hindi na naglakas loob na gumalaw at umasal na parang estudyante sa elementarya. Matapos ibigay ang mga karayom, tinanggal ni Manuel Bennett ang dagwang singsing ng thumb ng Jade mula sa kaliwang hinlalaki ni Sheridan. Dr. Bennett, ano ito? Mukhang natarante si Sheridan. Tinanong ni Manuel Bennett, saan mo nakuha itong madugong Jade thumb ring? Sinabi ni Sheridan, Dr. Bennett, binili ko itong madugong singsing na thumb ng Jade mula sa isang collector. Narinig ko na basta't isinusuot ko itong madugong Jade thumb ring, hindi lang nito maaayos ang katawan ko, kundi mababago rin ito ang swerte ko. Kalokohan! Sumigaw si Manuel Bennett, dahil sa bagay na ito halos mawalan ka ng buhay. Ano? Napatulala si Sheridan noon, Dr. Bennett, anong nangyayari? Mataimtim na sinabi ni Manuel Bennett, ang madugong Jade thumb ring na suot mo ay nakuha mula sa isang bangkay. Dati, ang madugong Jade thumb ring na ito ay ordinaryong puting Jade thumb ring. Gayunpaman, dahil ito ay inilagay sa loob ng isang bangkay, ito ay nabasa sa patay na dugo, na ang mga hibla ng dugo ay umaabot sa kaibuturan ng Jade, na bumubuo sa tinatawag na Bloody Jade thumb ring. Bilang resulta, ang madugong Jade thumb ring na ito ay naglalaman ng matinding hinanakit mula sa namatay. Sa pamamagitan ng pagsusuot nito, ang madugong Jade thumb ring na ito ay sumisipsip ng iyong asensya at dugo araw-araw, na humahantong sa iyong kakulangan sa chi at dugo, at iniiwan kang lanta na parang balangkas. Buti na lang at na-encounter mo ako. Kung hindi, sa loob ng ilang araw, kapag ang iyong asensya at dugo ay ganap na nasisipsip, siguradong patay ka na. Natakot si Sheridan, pinagpawisan ng malamig na may maputlang mukha at nagtanong sa nanginginig na boses, so? Iyon ang totoong nangyari. Nagmamadaling tanong ni Stephen Levine, Dr. Bennett, maibabalik ba ang katawan ni Brother Song sa dati nitong estado? Walang pakialam na sinabi ni Manuel Bennett, sa tabi ko, hindi ito magiging mahirap. Mabilis na sinabi ni Sheridan, Dr. Bennett, hanggat mapapagaling mo ako ng lubusan, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Anuman ang iyong kahilingan, papayag ako. Hindi na nagsalita pa si Manuel Bennett, ngunit inihagis sa ere ang madugong singsing na hinlalaki ng Jade. Kaagad pagkatapos, nagsimula siyang bumigkas ng sutra at, sa himpapawid, gumuhit ng 9 na Golden Dragon symbols, na tumama sa madugong singsing na hinlalaki ng Jade. Sa paglabas ng 9 na Golden Dragon symbols, lumitaw ang mga bitik sa madugong Jade thumb ring. Umagos ang mapupulang gas at pumasok sa katawan ni Sheridan. Sa harap ng mata ng lahat. Si Sheridan, na ang balat ay naging mapatla, ay nagsimulang mabawi ang ilang kulay. Lumipas ang ilang oras. Ang payat na katawan ni Sheridan ay nagsimula na talagang mamilipit at mamaga. Unti-unting lumipas ang oras. Lumipas ang kalahating oras. Ang madugong Jade thumb ring na, poof, ay naging alikabok at naglaho sa kalangitan. Para naman kay Sheridan Jenkins, ang kanyang katawan ay sumailalim sa isang earth-shattering transformation at bumalik sa dati nitong hitsura bago pamayat. Namumula siya at puno ng lakas. Diyos ko, nananaginip siguro ako. This can't be real. Bulalas ni Smith, na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Oh my God! It's so magical, too magical. Gamot ba ito sa East Nation? Tanging isang banal na kapangyarihan ang makakagawa nito. Nagulat din ang ibang dayuhan, halos lumuwa ang mga mata. Kabanata 163, Kabanata 163, ang kamanghamanghang bansang silangan na banal na doktor. Parehong natulala sina Stephen Levine at Ronnie Lee, dilat ang mga mata at puno ng di paniwala ang mga mukha. Ikanaway ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, binawi ang mga pilak na karayom, at sinabing, Mr. Jenkins, bumangon ka at igalaw ang iyong katawan ngayon. Iginalaw ni Sheridan Jenkins ang kanyang mga kamay at paa, at nang mapagtanto na maaari siyang gumalaw, umupo siya at naglakad ng ilang hakbang. Bumaba ang tingin niya sa kanyang katawan at tuwang-tuwa na napabulalas. Ako ay gumaling, ako ay talagang gumaling. Habang nagsasalita siya, lumuhad siya sa harap ni Manuel Bennett na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Salamat, Dr. Bennett, sa pagligtas sa aking buhay.
Salamat, Dr. Bennett, salamat. Patuloy na yumuko si Ronnie Lee, hindi tumitigil kahit namumula ang kanyang noo. Ipinahayag din ni Stephen Levine ang kanyang pasasalamat, Dr. Bennett, salamat sa pagligtas kay Brother Song. Tinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Jenkins, pakiusap tumayo. Tumingin siya kay Ronnie Lee at sinabing, Ms. Lee, tumayo ka na rin. Nagpatuloy si Ronnie Lee sa pagyuko, paghingi ng tawad, at pasasalamat sa kanya, na naging dahilan upang mabawasan ang galit ni Dr. Bennett. Dr. Bennett, salamat sa pagpapatawad mo sa akin, salamat. Labis ang pasasalamat ni Ronnie Lee. Tumayo si Sheridan Jenkins at sinabi kay Ronnie Lee, Marian, bilasan mo at bayaran mo kay Dr. Bennett ang bayad niya. Tumango si Ronnie Lee, kinuha ang isang bank card sa kanyang bag sa mesa, at iniabot ito kay Manuel Bennett. Dr. Bennett, mayroong 100 milyon sa card na ito, at ang password ay 666. Sana ay hindi mo mahanap ito masyadong maliit. Hindi kinuha ni Manuel Bennett ang bank card, ngunit tumingin kay Sheridan Jenkins at nagtanong, Mr. Jenkins, hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko ngayon ay ilang top-grade jade stones. Mayroon ka ba? Dr. Bennett, napunta ka sa tamang tao. Kung mayroon akong isang bagay, ito ay mga batong jade. Tumawa si Sheridan Jenkins at sinabing, kahit gaano karaming mga batong jade ang gusto mo, ibibigay ko ito. Gayunpaman, mangyaring tanggapin ang pera. Iniligtas mo ang aking buhay, at ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Tumawa din si Stephen Levine at sinabing, oo, Dr. Bennett, tanggapin mo ito. Maraming pera si Kuya Song. Sige, tatanggapin ko. Ngumiti si Manuel Bennett at kinuha ang bank card. Gaya ng sinabi ni Stephen Levine, talagang napaka-generous ni Sheridan Jenkins, hindi nakakagulat na kaya niyang palakihin ang kanyang negosyo. Pagkatapos, sinabi ni Sheridan Jenkins kay Ronnie Lee, Marian, malayo na ang narating ni Mr. Smith at hindi ito naging madali. Pakibayaran din siya ng 30 milyon. Okay. Tumango si Ronnie Lee at sumulat ng tseke para kay Mr. Smith. Matapos matanggap ang tseke, tuwang-tuwang lumapit si Smith kay Manuel Bennett at sinabing, Mr. Bennett, bago ngayon, lagi kong iniisip na ang tradisyonal na gamot ay pamahiin at walang silbi. Pero pagkatapos kitang makitang nagsasagawa ng tradisyonal na gamot ngayon, nagbago ang isip ko. Ang tradisyonal na gamot ay talagang nakapagpapagaling ng mga sakit at napakahimala. Siya nga pala, Mr. Bennett, paano mo nagawang gumalaw ang mga pilak na karayom ngayon, at paano mo naibalik ang katawan ni Mr. Jenkins? Maaari mo bang sabihin sa akin? Sumagot si Manuel Bennett, ang tradisyonal na gamot ay malalim at may mahabang kasaysayan. Imposibleng ipaliwanag ito sa ilang salita lamang. Kung talagang interesado ka, maaari mo itong pag-aralan pa. Tumango si Smith, talagang gagawin ko. Mag-aaral akong mabuti ng tradisyonal na gamot. Ngumiti si Sheridan Jenkins at sinabing, everyone, it is already tanghali. Stay and have lunch together. Walang ganang sabi ni Smith, Mr. Jenkins, may prior engagement na kami, kaya pasensya na. Sumagot si Sheridan Jenkins, kung ganoon, hindi ko ipipilit. Pagkatapos, binati ni G. Smith si Manuel Bennett at ang iba pa at umalis sa villa kasama ang kanyang koponan. Nang umalis si Smith at ang kanyang pangkat, ngumiti si Sheridan Jenkins at sinabing, Dr. Bennett, Kuya Levine, uminom pa tayo mamaya. Tinanong ni Manuel Bennett, Mr. Jenkins, paano ang jade? Sumagot si Sheridan Jenkins, Mr. Bennett, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng tanghalian, dadalhin kita sa aking pabrika para pumili ng mga jade stones. Sige. Tumango si Manuel Bennett bilang pagsang-ayon. Pagkatapos umalis sa villa, sumakay si Smith at ang kanyang team sa isang kotse at umalis sa lugar ng villa. Sa kalsada, kinuha ni Smith ang kanyang telepono, nagbukas ng social media platform, nag-post ng ilang larawan ni Manuel Bennett na tinatrato si Sheridan Jenkins, at sinamahan sila ng English na caption. Kapag isinalin, ito ay nabasa, Amazing East Nation Medicine, Amazing East Nation Doctor. Ilang sandali pa.
Ang mga nangungunang doktor mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo ay nagsimulang magkomento, at ang seksyon ng komento ay napuno ng masiglang mga talakayan. Sa sandaling iyon, isang tawag sa telepono ang pumasok sa telepono ni Smith. Kinuha ni Smith ang telepono at sinagot ito. Mr. President, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Smith, totoo ba ang mga larawang pinost mo, at hindi magic act? Isang magandang boses ng babae ang lumabas. Sumagot si Smith, syempre totoo. Nasa eksena ako. Oh my God, nakakamangha na mahirap isipin. Ako ay nagpasya. Magpapabook ako ng tiket papuntang East Nation sa loob ng ilang araw at makikilala ko itong kahangahangang doktor ng East Nation. Sunod-sunod na bulalas ang nanggaling sa telepono. Ano? Nagulat si Smith, Mr. President, you're coming to East Nation. Oo, mahirap pa rin akong paniwalaan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga larawan, kaya gusto kong pumunta at makita ito para sa aking sarili. Gusto mo bang ipaalam ko ito sa matataas na opisyal ng River City? Malugod silang tatanggapin kung alam nilang darating ka. No need, I want to keep a low profile this time. Sige, yun lang, babalik na ako sa trabaho, at kukontakan kita pagdating ko doon. Natapos ang tawag. Hawak ni Smith ang kanyang telepono, tulala pa rin, at bamulong, maging ang presidente ay personal na darating. Ang epekto ng East Nation na doktor na iyon ay dapat na malaki. Sa hapon, bandang 1:00. Pagkatapos kumain ng tanghalian, umalis sina Manuel Bennett, Stephen Levine, at Sheridan Jenkins sa Villa sakay ng kotse. Mr. Jenkins, may factory ba kayo sa River City? Curious na tanong ni Manuel Bennett. Oo, Dr. Bennett. Tumango si Sheridan Jenkins, ilang taon na ang nakalipas, binuksan ko ang merkado ng River City at nagtayo ako ng pabrika dito para mag-imbak ng mga jadestone na dinala mula sa main country. Ang layunin ko ay makipagnegosyo sa ilang kumpanya ng alahas sa River City. Matapos huminto sandali, nagpatuloy si Sheridan Jenkins, gayunpaman, ang mga batong jade na iniimbak ko sa pabrika ay pawang mga hilaw na bato. Kung gusto mong pumili ng mga batong jade na may pinakamataas na grado, maaaring mangailangan ito ng ilang kasanayan at swerte. Kahit na ako ay nasa negosyo ng jade sa loob ng maraming taon at napagmasdan ko ito, gusto mo bang tulungan kitang pumili? Tumanggi si Manuel Bennett, no need to trouble you, Mr. Jenkins. Ako mismo ang pipili sa kanila. Oh! Mukhang nagulat si Sheridan Jenkins, Dr. Bennett, nag-aral ka na rin ba ng jade stones? Tumango si Manuel Bennett, I have some knowledge. Tumawa si Sheridan Jenkins, sige, hahayaan kitang pumili. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Sheridan Jenkins. Kinuha niya ang phone niya, tinignan ito at sinagot ang tawag. Pagkatapos tapusin ang tawag, sinabi ni Sheridan Jenkins, Dr. Bennett, mayroon akong isa pang kliyente na gusto ring pumili ng ilang mga hilaw na bato. Maari mo silang kunin mamaya. Walang problema. Tumango si Manuel Bennett bilang tugon. Kabanata 164, Kabanata 164, sinumang hindi kinikilala ang account ay aso. Ang kotse ay nagmaneho ng halos 1 oras at nakarating sa hangganan ng suburban. Pagtingin sa paligid, isang hanay ng mga pabrika ang nakatayo doon na maraming sasakyan ang nakaparada sa pasukan, at ang mga manggagawa ay abala sa trabaho. Pagkatapos ng patong-patong na pagsusuri, huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking pabrika. Gayunpaman, si Manuel Bennett at ang iba pa ay kakababa pa lang ng sasakyan nang may makita silang ilang sasakyan na paparating. Ang nangungunang kotse ay isang itim na Maybach, na sinusundan ng ilang itim na Mercedes-Benz na kotse. Hindi nagtagal, huminto rin ang mga sasakyang ito sa pasukan ng pabrika. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang grupo ng mga tao. Naglalakad sa harapan ng isang binata na nakasuot ng casual na damit at salamin na may gintong rim. Sumunod sa tabi niya ang isang matandang nakasuot ng reading glass, kasunod ang isang grupo ng mga bodyguard na nakasuot ng itim. Nakilala ni Manuel Bennett ang binata sa isang sulyap, na si Jared Harper, ang tagapagmana ng pamilya Harper. Hello, Mr. Jenkins.
Nakangiting lumapit si Jared Harper. Mr. Harper, ang bilis mong dumating. Nakangitiring bati ni Sheridan Jenkins. Jared Harper joked, kung hindi ako dumating ng maaga, lahat ng magagandang materyales ay kukunin ng iba. Tumawa si Sheridan Jenkins, huwag kang mag-alala, Mr. Harper, marami akong magagandang materyales dito. Sa sandaling ito, napansin din ni Jared Harper si Manuel Bennett sa malapit. Natigilan muna siya, at may bakas ng lamig sa mga mata niya, anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Manuel Bennett, Young Master Hardy, bakit hindi ako naririto? Isang naguguluhang tingin ang lumitaw sa mukha ni Sheridan Jenkins, Dr. Bennett, Mr. Harper, magkakilala ba kayong dalawa? Sumagot si Jared Harper sa malalim na boses, kilala ko siya, kilalang kilala namin ang isa't isa. Bilang isang tusong tao, natural na napansin ni Sheridan Jenkins na tila hindi masyadong maganda ang relasyon ng dalawa. Sinubukan niyang gampanan ang peacemaker sa pagsasabing, Dr. Bennett, Mr. Harper, tara na at piliin natin ang Jade Rose Stones. Si Jared Harper ay may kahinahinalang tumingin kay Manuel Bennett at nagtanong, ang aming pamilyang Harper ay nakikitungo sa negosyo ng Jade at nangangailangan ng mga hilaw na materyales ng Jade. Ano ang gusto mo para sa mga hilaw na materyales ng Jade? Sumagot si Manuel Bennett, mayroon akong sariling gamit para sa mga hilaw na materyales ng Jade. Ngumisi si Jared Harper, may alam ka ba tungkol kay Jade? Nagkibit-balikat si Manuel Bennett, at least mas marami akong alam kaysa sa iyo. Talaga? Humalaklak si Jared Harper, kung gayon, inaabangan ko talaga kung anong magagandang hilaw na bato ang maaari mong piliin mamaya. Hintayin mo na lang. Ngumiti si Manuel Bennett, pagkatapos ay sinundan sina Sheridan Jenkins at Stephen Levine sa pabrika. Sumunod din si Jared Harper at ang iba pa. Pagpasok nila sa pabrika, nakita nila ang maraming jade na hilaw na bato na nakalagay sa loob. Ang mga hilaw na bato na ito ay nahahati sa ilang mga lugar, na minarkahan ng iba't ibang mga presyo. Tanong ni Sheridan Jenkins, Dr. Bennett, Mr. Harper, sino ang unang pipiliin? We will. Sabi ni Jared Harper, saka magalang na sinabi sa matandang katabi niya, Master Ferris, please. Young Master Hardy, ipaubaya mo na sa akin. Nagmalaki ang sagot ng matanda, at pagkatapos ay pumitas ng mga hilaw na bato ng jade. Tila nakilala ni Stephen Levine ang matanda at napabulalas, iyan kaya ang sikat na Mer Bryant Whale, Virgil Ferris. Tama na. Tumango si Jared Harper. Curious na tanong ni Manuel Bennett, Mr. Levine, napakalakas ba ng matandang Ginoo na ito? Nang hindi na hinintay na magsalita si Stephen Levine, ngumisi si Jared Harper, anak, hindi mo nga kilala si Master Ferris, at nang ahas kang sabihin na kilala mo si Jade. Kakaibang sagot ni Manuel Bennett, ano ang kinalaman ng kaalaman ko sa Jade sa hindi pagkakilala nitong matandang Ginoo? Tumawa si Jared Harper at umiling, ang sinumang may kaunting pangunawa sa Jade ay nakakaalam ng sikat na pangalan ni Master Ferris. Hindi sa pagmamayabang, ngunit 80% ng Jade raw na mga bato na interesado si Master Ferris ay maaaring makabuo ng berde. At saka, nitong mga nakaraang taon, isang top-grade Jade ang lumabas mula sa mga hilaw na bato na kinaiinteresan ni Master Ferris bawat taon. Sinabi rin ni Sheridan Jenkins, si Master Ferris ay talagang kamangha-mangha, isang maalamat na figure sa River City Jade Industry. Oh! Tumango si Manuel Bennett bilang mapagtanto, so, ibig sabihin ba ay hindi magkakamali ang matandang Ginoo? Sumagot si Sheridan Jenkins, halos hindi siya nagkakamali. Pagkatapos ay nagtanong si Manuel Bennett, paano kung magkamali ang matandang Ginoo ngayon? Paano kung wala sa mga hilaw na bato ng jade na pinili ng matandang Ginoo ang makakapagbunga ngayon? Itinuro ni Jared Harper ang ilong ni Manuel Bennett at sinabing, anak, ilalagay ko ito. Kung wala sa mga jade na hilaw na bato na pinili ni Master Ferris ngayon ang makakapagbunga ng berde, luluhod ako at tatawagan kitang lolo. Tumaas ang isang kilay ni Manuel Bennett, sigurado ka? Sigurado ako.
Malamig na sagot ni Jared Harper, at pagkatapos ay nagpatuloy, "Siyempre, kung ang alinman sa mga hilaw na bato na pinili ni Master Ferris ay maaaring magbunga ng berde, kailangan mong lumuhod at tawagin akong lolo mo, at yumuko ng 3 beses." Tumango si Manuel Bennett, "Sige, ayusin natin ito. Huwag mo nang balikan ang iyong salita mamaya." Sumagot si Jared Harper, "Ang sinumang bumalik sa kanilang salita ay isang aso." Lumipas ang oras sa bawat minuto. Maingat na pinili ni Virgil Ferris ang mga hilaw na bato ng jade at hiniling sa mga tauhan na ilipat ang mga napiling hilaw na bato sa gilid ni Jared Harper. Mabilis na lumipas ang mahigit kalahating oras. 30 iba't ibang laki ng jade raw na bato ang nakatambak sa harap ni Jared Harper. Lumapit din si Virgil Ferris at sinabing, "Young Master Hardy, napili ko na sila. Hindi bababa sa 80% ng mga hilaw na batong ito ang makakapagbunga ng berde." Sinabi ni Jared Harper kay Manuel Bennett, "Narinig mo ba iyan, bata?" Sinabi ni Master Ferris na hindi bababa sa 80% sa kanila ang makakapag-produce ng berde, kaya hindi dapat magkamali. Si Manuel Bennett ay nagkaroon ng maikling pangunawa at nalaman na ang jade raw na mga bato na pinili ni Virgil Ferris ay karaniwang may mga pagbabago sa espiritual na enerhiya. Ang ilan ay may mahinang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya, habang ang iba ay may malakas na pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya. Nang buksan niya ang kanyang heavenly eye at eye scan ang mga ito, bigla siyang nabigla. Mabuting langit, may kaunting lakas si Virgil Ferris, at karamihan sa mga hilaw na bato ng jade na pinili niya ay may berde, nakakaunti lamang ang mga ordinaryong bato. Gayunpaman, walang top-grade jade sa mga hilaw na batong ito. Tumingin si Jared Harper kay Sheridan Jenkins at sinabing, "Mr. Jenkins, pakikalkala kung magkano ang halaga ng mga hilaw na batong ito." "Sige." Tumango si Sheridan Jenkins at pagkatapos ay nagkalkula, "Mr. Harper, ang mga hilaw na bato na ito ay nagkakahalaga ng 300 milyon. Sige, ililipat ko na ang pera." Kinuha ni Jared Harper ang kanyang mobile phone at tumawag sa Departamento ng Pananalapi, naglipat ng 300 milyon kay Sheridan Jenkins. Matapos makumplito ang paglipat, sinabi ni Jared Harper kay Manuel Bennett, "Anak, ikaw na ang pumili." Ngumisi si Manuel Bennett, "Young Master Hardy, ang matandang Ginoo ay gumawa ng ilang magagandang pagpili. Maaari ko bang tingnan?" Bakas sa mukha ni Jared Harper ang isang mapagmataas na ekspresyon, "Feel free." "Salamat, Young Master Hardy." Nagpasalamat sa kanya si Manuel Bennett, pagkatapos ay tumakbo sa tumpok ng mga hilaw na bato, tumingin sa paligid at hinawakan ang mga ito dito at doon. Gayunpaman, ang hindi alam ng lahat ay habang ang kamay ni Manuel Bennett ay dumampi sa bawat hilaw na bato, sinisipsip nito ang lahat ng espiritual na enerhiya sa bato sa isang iglap. Matapos hawakan ang huling hilaw na bato, sinabi ni Manuel Bennett, "Sige, nakita ko na silang lahat. Ngayon ay oras na para pumili ako." Pagkasabi noon, naglakad si Manuel Bennett patungo sa lugar kung saan nakatambak ang mga hilaw na bato, halos hindi tumitingin sa kanila, at direktang itinuro ang mga hilaw na bato, na nagsasabing, "Pakilipat ang isang ito, ang isang ito, at ang isang ito." Kabanata 165, Kabanata 165, Randomly Picking a Fight. Nang makita si Manuel Bennett na pumipili ng mga jade na hilaw na bato, natulala sina Stephen Levine at Sheridan Jenkins. Sino ang pipili ng jade raw na mga bato tulad nito? Jared Harper scoffed, talagang hindi alam ng batang ito ang jade. Ang pagpili ng mga hilaw na bato tulad nito ay ganap na nakabatay sa swerte. Umiling din si Virgil Ferris, halatang iniisip na umaasa lang si Bennett sa swerte. Hindi na nakatiis si Sheridan Jenkins at sinabing, "Dr. Bennett, gusto mo bang tulungan kitang pumili ng ilan pa? Kung ganito ang pipiliin mo, pati na ang pagpili ng top-grade jade, baka hindi ka makapili ng kahit isang piraso ng jade." Tinukso din ni Jared Harper, "Anak, gusto mo bang tulungan kitang pumili? Hindi na kailangan, ako mismo ang pumili sa kanila." Ikinaway ni Bennett ang kanyang kamay at patuloy na itinuro ang mga hilaw na bato ng jade, hinahayaan ang mga manggagawa na tulungan siyang ilipat ang mga ito.
Sa mga mata ng mga taong tulad ni Jenkins, si Bennett ay random na pumipili at nagsusugal ng swerte. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay noong pinipili ni Ferris ang mga hilaw na bato ng jade ngayon, nakita na ni Bennett ang pinakamahusay na mga bato. Ang bawat piraso na pinili niya ay maaaring makabuo ng berde, at kahit na ang pinakamasama ay maaaring makagawa ng mataas na kalidad na jade. Akala niya noong una ay makakapili siya ng 36 na piraso ng top-grade jade, ngunit sa kasamaang palad, mayroon lamang 12 top-grade na piraso ng jade sa batch na ito ng mga hilaw na bato. Kaya kailangan niyang gawin ang mataas na kalidad na jade bilang kapalit. Wala pang ilang minuto. 36 na hilaw na bato na may iba't ibang laki ang ginalaw ng mga manggagawa. Sinulya pa ni Jared Harper ang mga hilaw na batong ito at pagkatapos ay tinanong si Ferris, "Master Ferris, ano sa palagay mo ang mga hilaw na batong ito na pinili ng bata?" Si Ferris, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ay walang pakialam. May ilang piraso ng hilaw na bato na pinili ng bata na mukhang promising, ngunit karamihan sa mga ito ay mukhang hindi mahusay. Kahit na makabuo sila ng berde, hindi ito magiging isang magandang berde. Nang marinig ang sinabi ni Ferris, nakahinga ng maluwag si Jared Harper. Talagang natatakot siya na si Bennett ay talagang makakapili ng top-grade jade. Tumingin si Sheridan Jenkins kay Bennett at sinabing, "Dr. Bennett, sigurado ka bang nakapili ka na? Bakit hindi ka pa pumili?" Nais niyang pumili si Bennett ng pinakamahusay na mga bato upang makapagtatag sila ng magandang relasyon. Ngunit, paano maaaring piliin ni Bennett ang pinakamahusay na jade sa pamamagitan lamang ng random na pagpili? Sumigaw si Stephen Levine, "Oo, Dr. Bennett, bakit hindi ka pumili ng iba pa?" Umiling si Bennett, "Hindi na kailangan, kukunin ko itong 36 na piraso." Nakita na niya na sa lahat ng mga hilaw na bato sa pabrika, itong 36 na piraso ang pinakamaganda. Tumawa si Jared Harper at sinabing, "Mr. Jenkins, Mr. Levine, dahil ayaw na niyang pumili pa, hayaan na lang natin. Baka ang mga hilaw na bato na pinili niya ay talagang makakapag-produce ng top-grade jade, who knows?" Nagulat si Bennett, "Paano mo nalaman na makakapili ako ng top-grade jade mula sa mga hilaw na batong ito? Hindi ka talaga naniniwala na makakakuha ka ng top-grade jade mula sa mga hilaw na batong ito na pinili mo, hindi ba?" Tumingin si Jared Harper kay Bennett na parang tulala, "Kung makakakuha ka ng top-grade jade, kakainin ko agad ang mga scrap ng bato. Huwag mong kainin ang mga bato, maaaring nakamamatay iyan." Ikinaway ni Bennett ang kanyang kamay at nagbiro, "Sana lang hindi makalimutan ni Young Master Hardy ang sinabi niya. Kung si Master Ferris ay hindi makagawa ng anumang berde mula sa mga batong pinili niya, kailangan mong lumuhad at tawagin akong lolo." Kumpiyansa na sinabi ni Jared Harper, "Huwag kang mag-alala, ako, si Jared Harper, palaging tumutupad sa aking salita." Ngumisi din si Virgil Ferris, "Anak, kung wala sa mga hilaw na bato na pinili ko ang makakapagbunga ng berde, tatapusin ko na ang negosyo ng jade mula ngayon." Ngumuso si Bennett, "Kung ganoon, simulan na natin ang jade processing. Magsimula na tayo." Itinaas ni Jared Harper ang kanyang ulo at sinabi kay Jenkins, "Mr. Jenkins, maaari mo bang hilingin sa isang tao na pumunta at tumulong sa pagproseso ng jade?" "Walang problema." Tumango si Jenkins at pagkatapos ay hiniling sa mga manggagawa na ilipat ang mga hilaw na bato na pinili ni Jared Harper at Bennett sa jade processing machine. Hindi nagtagal, dumating ang isang bihasang manggagawa sa pagpoproseso ng jade. Bilang karagdagan sa manggagawa sa pagpoproseso ng jade, ang mga manggagawa sa pabrika ay dumating din upang manood ng palabas. Ang panunood ng pagproseso ng jade ay maaaring maging lubhang kapanapanabik. Sabi nga sa kasabihan, "One cut to heaven, one cut to hell." Ang isang hiwa ay maaaring magpayaman sa iyo, at ang isang hiwa ay makakasira sa iyo. Ngumiti si Sheridan Jenkins at nagtanong, "Dr. Bennett, Mr. Harper, sino ang gustong mauna?" "Mauna na ako." Malakas na sabi ni Jared Harper at saka tinanong si Ferris, "Master Ferris, alin sa tingin mo ang dapat na unang i-proseso?"
Tinuro ni Ferris ang isang hilaw na bato na kasing laki ng millstone, ay proseso mo muna ito. I can guarantee that it will produce green. Sinabi ni Jared Harper sa jade processing worker, ay proseso mo muna ito. Sige. Tumango ang manggagawa sa pagpoproseso ng jade. Di nagtagal, inilipat ng ilang manggagawa ang hilaw na bato sa jade processing machine. Nagtanong ang manggagawa sa pagpoproseso ng jade, paano natin ito ipoproseso? Sinabi ni Ferris, isang batikang eksperto, magsimula tayo sa pag-scrape. Sa pangkalahatan, mayroong tatlong mga pamamaraan para sa pagproseso ng jade, pag-scrape, pagputol, at podyling. Sige. Tumango ang manggagawa sa pagpoproseso ng jade, pagkatapos ay kinuha ang angle grinder na ginagamit sa pag-scrape at nagsimulang magpunas ng marahan. Lahat ng mga taong naroroon ay matamang nakatingin sa lugar kung saan nagpupunas ang manggagawa sa pagpoproseso ng jade, at ang kanilang tensyon na puso ay bumangon. Naikuyom ni Jared Harper ang kanyang mga kamao at sumigaw, "Produce green! Produce green! Produce green!" Makalipas ang mga 10 minuto. Walang bakas ng berde sa hilaw na bato. Akala ko talaga ay magbubunga ito ng berde, ngunit hindi. Di ba? Na-excite ako sa wala. Nagsimulang mag-usap ang mga manggagawa. Ito. Natarante si Ferris at mabilis na lumapit, now change to cutting, cut here. Habang sinasabi niya iyon, itinuro ni Ferris ang isang bahagi ng hilaw na bato. Tumango ang manggagawa sa pagpoproseso ng jade at sinimulang putulin ang bato gamit ang makina ng pagpoproseso ng jade. Sa maingay na tunog ng makina, ang maliit na kalahati ng hilaw na bato ay naputol kaagad. Napatingin muli ang lahat dito, bakas sa mga mukha nila ang iba't ibang kakaibang ekspresyon. Sinabi ni Jared Harper, Master Ferris, hindi mo ba sinabi na ang hilaw na batong ito ay tiyak na magbubunga ng berde? Bakit hindi pa ito naglalabas ng berde? Mukhang nagkamali ako sa aking paghuhusga. Umiling si Ferris at saka sinabing, cut it directly in the middle. Sige. Sumang-ayon ang manggagawa sa pagpoproseso ng jade at pagkatapos ay pinutol ang hilaw na bato sa kalahati. Habang naghihiwalay ang dalawang hati ng hilaw na bato, wala pa ring bakas ng berde sa loob, isa lamang itong ordinaryong bato. Paano ito? Natigilan si Ferris, with my experience, this raw stone should have produced green, right? Inalo siya ni Jenkins, Master Ferris, baka hindi mo sinasadyang mali. Marahil ang natitirang mga hilaw na bato ay maaaring makabuo ng berde. Tumango si Ferris at bumantong hininga, mukhang tumatanda na talaga ako, at lumalala ang paningin ko. Bagamat walang ekspresyon ang mukha ni Bennett, hindi niya maiwasang matawa sa kanyang puso. Naubos na niya ang lahat ng espiritual na enerhiya mula sa mga hilaw na batong ito. Kung makakapag-produce pa sila ng berde, isang himala iyon. Inalo rin ni Jared Harper, Master Ferris, hindi mo kailangang maliitin ang iyong sarili. Nagtitiwala pa rin ako sa iyong paghuhusga. Kabanata 166, Kabanata 166:300 milyon nawala sa tubig. Hindi na nagsalita pa si Virgil Ferris at maingat na pumili ng isa pang piraso. Sa wakas, itinuro niya ang isang basin-sized na jade na hilaw na bato, iwaksi ang isang ito, hindi ako naniniwalang hindi ito magiging berde. Hindi nagtagal, inilipat ng ilang manggagawa ang jade raw stone sa jade processing machine. Old mister, paano natin ito ipoproseso? Tanong ng jade processing worker kay Virgil Ferris. Diretsyong gupitin mo, simulan mo nang maggupit dito. Sabi ni Virgil Ferris sabay turo sa isang bahagi ng jade raw stone. Sinunod ng jade processing worker ang utos ni Virgil Ferris at direktang nagsimulang mag-cut. Gayunpaman, matapos putulin ang maliit na jade na hilaw na bato, hindi pa rin ito naging berde. Bakit hindi pa green? How could this? Napakamot ng ulo si Virgil Ferris, nagdududa sa sarili. Bahagyang kumunat ang noo ni Jared Harper at nagtanong, Master Ferris, nagkamali ka ba? Matagal na akong pumipili, paano pa ako magkakamali? Kumunat ang noo ni Virgil Ferris at itinuro ang isa pang bahagi ng jade na hilaw na bato, ituloy ang pagputol,
gupitan mula rito. Ang jade processing worker ay sumunod sa kahilingan ni Virgil Ferris at pinutol ang isa pang maliit na piraso ng jade na hilaw na bato, ngunit hindi pa rin ito naging berde. Ituloy mo ang pagputol. Walang green. Cut ulit. Wala pa rin green. Cut. Wala pa rin green. Maya-maya. Ang batong jade na kasing laki ng palanggana ay pinutol sa 8 piraso, ngunit wala ni isa sa mga ito ang naging berde. Pagtingin sa 8 piraso ng jade na hilaw na bato, tumalon ang mga kilay ni Virgil Ferris, at puno ng pagkalito at hindi pagkakaunawaan ang kanyang mukha. Lumubog din ang mukha ni Jared Harper. Ito ay mapapatawad para kay Virgil Ferris na gumawa ng isang pagkakamali. Ngunit pagkatapos ng napakatagal na pagpili ngayon, siya pa rin ang gumawa ng isa pang pagkakamali. Nagkaroon ng problema. Bakit ang maalamat na figure na ito sa River City Jade Industry ay gumagawa ng magkasunod na pagkakamali ng 2 beses? Hindi kaya dahil tumanda na siya at hindi na kasing ganda ng dati ang paningin niya. Kakaiba talaga. Nagbulungan din ang mga manggagawa. Kuya Sang, ano sa tingin mo? Tanong ni Stephen Levine kay Shridan Jenkins. Sumagot si Shridan Jenkins, maaaring ang paningin at swerte ni Master Ferris ay parehong wala ngayon. Gayunpaman, ang ganitong uri ng sitwasyon ay karaniwan at hindi kapansin-pansin. Wala pa bang 28 jade na hilaw na bato? Siguro lahat sila ay magiging berde sa huli. Humalaklak din ang jade processing worker, Old Mister, gusto mo bang ituloy ang pagputol? Sumagot si Virgil Ferris, no need to cut this one, change to the next one. Hindi ako naniniwalang magkakamali ako ng 3 sunod-sunod na araw ngayon. Pagkatapos nito, maingat na pumili si Virgil Ferris ng isa pa at pagkatapos ay hinayaan ang jade processing worker na simulan ang pagproseso ng ikatlong jade raw na bato. Hindi nagtagal. Ang ikatlong jade raw na bato ay pinutol din sa 7 piraso, ngunit wala sa mga ito ang naging berde. Pulang-pula ang mukha ni Virgil Ferris, at nakaramdam siya ng sobrang hiya. Pumili siya ng 3 jade na hilaw na bato sa isang hilera, ngunit wala sa mga ito ang naging berde. Siya ay Mr. Bryant Whale, at hindi pa nangyari ang ganitong sitwasyon. Itim na itim din ang mukha ni Jared Harper, pakiramdam niya ay hindi rin niya mailigtas ang mukha. Virgil Ferris gritted his teeth, ituloy mo. Ituloy mo. Sa susunod na panahon, ang mga hilaw na bato ng jade ay isa-isang inilipat sa jade processing machine, habang ang mga jade processing workers ay nagsusumikap na i-proseso ang mga ito. Bago nila namalayan, 1 oras na ang lumipas. Lahat ng 30 jade raw na bato na pinili ni Virgil Ferris ay naproseso na. Gayunpaman, nang ang huling hilaw na bato ng jade ay nabigong magpakita ng anumang berde, ang buong pabrika ay nahulog sa isang nakakatakot na katahimikan. Natigilan din ang manggagawa sa pagpoproseso ng jade, na basang-basa sa pawis. Sa maraming taon niyang pagpoproseso ng jade, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Medyo natahimik ito ng ilang oras. Nagsimulang mag-usap ang mga manggagawang naruroon. Diyos ko, wala ni isa sa 30 batong jade ang nagbunga ng berde, para silang isinumpa. Gaano kalala ang kapalaran at paghatol ng isang tao para wala sa 30 batong jade ang magbunga ng anumang berde. Kung may mabalitaan tungkol sa mga kaganapan ngayon, natatakot akong si Young Master Hardy at Master Ferris ay maging katatawanan ng industriya ng jade ng River City. Nang marinig ang mga bulong ng karamihan, ang dibdib ni Jared Harper ay lumundag sa galit, halos lumuwa ng isang bibig ng dugo. Gumastos siya ng 300 milyon para bilhin ang 30 batong jade na ito, at ngayon wala ni isa sa mga ito ang nakagawa ng berde. Napakalaking pagkawala. Higit sa lahat, nakipagpustahan siya kay Manuel Bennett. Kung walang mabungang berde mula sa mga batong jade na pinili niya, kailangan niyang lumuhad at tawagin si Manuel na kanyang lolo. Bilang young master ng pamilya Harper, paano niya magagawa ang ganoong bagay? Ito ay simpleng hindi mabata. Sa sandaling ito, nakatayo roon si Virgil Ferris, natulala at nahihilo, halos hindi makatayo. Siya ay patuloy na bumubulong ng imposible sa ilalim ng kanyang hininga. Master Ferris.
Si Jared Harper, na hindi na gumagalang, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari?" Si Virgil Ferris, natakot, nanginginig at napaungol, "Young Master Hardy, ako, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari." Jared Harper cursed, "What a piece of shit Bryant Whale, isa ka lang walang kwentang idiot." Si Shridan Jenkins ay nahuli din sa sitwasyon. He gave an awkward laugh and said, "Mr. Harper, why don't you pick a few more jade stones? No charge, just think of it as my compensation." Ngayong nakakuha na siya ng malinis na 300 milyon mula kay Jared Harper, medyo nakonsensya siya. Hindi na kailangan. Jared Harper gritted his teeth, "What's 300 million to me? It's nothing." Sinampal ni Manuel Bennett ang kanyang mga labi at sinabing, talagang karapat-dapat kay Young Master Hardy, siya ay talagang mayaman. Hindi man lang lumingon noong 300 milyon na lang ang nawala, kamangha-mangha, talagang kamangha-mangha. Bastard, quit the sarcastic remarks. Pinandilatan ni Jared Harper si Manuel Bennett, "I'm sure this is your doing." Umiling si Manuel Bennett, "Young Master Hardy, ang isang tao ay maaaring kumain ng kahit anong gusto nila, ngunit hindi mo basta-basta maaakusahan ang mga tao sa anumang gusto mo. Paano ito ginagawa ko? Paano ko ito nagawa? Kinain ko ba ang jade sa mga bato o ano? Ikaw." Nanginginig sa galit si Jared Harper ngunit hindi niya nagawang pabulaanan ang kanyang pahayag. Bagamat naramdaman niyang ito ang ginagawa ni Manuel, nalaman niyang malabong mangyari iyon. Kaya nga bang mawala ni Manuel ang jade sa mga bato? Maliban kung siya ay isang immortal, walang ibang makakagawa niyan. Nagsalita si Shridan Jenkins sa malungkot na tono, "Mr. Harper, kaibigan ko si Dr. Bennett, mangyaring huwag siyang sir-on." Tama, walang ginawa si Dr. Bennett ngayon lang at nakatayo lang siya dito sa buong oras, paano na lang kaya ang ginagawa niya? Tumango din si Stephen Levine. Huminga ng malalim si Jared Harper para pigilan ang galit sa kanyang puso at sinabi kay Manuel Bennett, "Anak, huwag ka munang magyabang. Wala kaming nakuhang green, pero pwede ba?" "Oo naman." Ngumisi si Manuel Bennett, "Sa tingin mo ba lahat ay kasing malas mo?" Naikuyom ni Jared Harper ang kanyang mga kamao at marahas na sinabi, "Kung gayon, tingnan natin sa ating sarili. Sige, mas mabuting idilat mo ang iyong mga mata." Ngumiti si Manuel Bennett, pinulot ang isang batong jade na kasing laki ng kamao sa lupa, at iniabot ito sa manggagawa sa pagpoproseso ng jade. "Kuya, ay proseso mo muna ito, dahan-dahan mo lang brush ito, mag-ingat na huwag masira." "Oo, Ginoo." Tumango ang manggagawa sa pagpoproseso ng jade bilang pagsang-ayon. Ngumisi si Jared Harper, magiliw na pagsipilyo, "Ha? Bata, sa tingin mo ba ay makakakuha ka ng anumang berde mula sa gayong maliit na piraso ng jade na bato?" Kabanata 167, Kabanata 167, All Green. Nagkibit-balikat si Manuel Bennett at sinabing, "Malalaman natin kung magiging berde ito pagkatapos suriin." Humph! Malamig na bamantong hininga si Jared Harper ngunit wala nang sinabi pa. Hindi nagtagal, sinimulang panasan ito ng manggagawa ng jade processing ayon sa kahilingan ni Manuel Bennett. Di nagtagal. Nagiging green na. Nagiging green na. Bulalas ng jade processing worker. Napatingin ang lahat. Oo naman, ang isang sulok ng jade raw na bato ay nagsiwalat ng isang nakamamanghang, purong berdeng kulay, kristal malinaw at transparent. Diyos ko, ito kaya ay Glass Emperor Green. Totoo ba ito, ang maliit na piraso ng hilaw na bato na ito ay maaaring makagawa ng Emperor Green? Ang batang ito ay hindi kapanipaniwala, maaari niyang piliin si Emperor Green sa pamamagitan lamang ng pagpili. Nagulat ang mga manggagawa sa eksena, puno ng pananabik ang kanilang mga mukha. How could this? How could this? Paulit-ulit na umiling si Virgil Ferris, na puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Puno rin ng inggit at selos ang mga mata ni Jared Harper. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang batang ito ay malamang na hindi sinasadyang natisod sa isang tanga.
Malamang na inubos na ng Jade na ito ang lahat ng kanyang kapalaran. Walang paraan na ang natitirang mga hilaw na bato ay magbubunga ng berde. Siguro. Marahang tumango si Virgil Ferres. Natulala rin sina Sheridan Jenkins at Stephen Levine sa malapit. Alam nila na napakahirap hanapin ang Glass Emperor Green, ngunit hindi nila inaasahan na ang jade raw na bato na pinili ni Manuel Bennett ay talagang makakagawa ng Glass Emperor Green. Napabuntong hininga si Sheridan Jenkins, Dr. Bennett, ang swerte mo ay walang kapantay, hanga ako. Ngumiti si Stephen Levine at sinabing, Dr. Bennett, ito ay isang magandang simula. Ang natitirang mga hilaw na bato ay tiyak na patuloy na magbubunga ng berde. Nanatiling kalmado si Manuel Bennett at sinabi sa manggagawa sa pagpoproseso ng jade, magpatuloy. Sige. Nabawi ng manggagawa sa pagproseso ng jade ang kanyang espiritu at maingat na ipinagpatuloy ang pagpupunas. Nang tuluyang nabura ang panlabas na layer, lumitaw ang isang kamao na Glass Emperor Green sa harap ng lahat. Ito ay buong berde, ito ay talagang ganap na berde. Ang piraso lang na ito ay nagkakahalaga ng halos 200 milyon. Bulalas muli ng mga manggagawa, puno ng inggit ang kanilang mga mata. Nagsalubong ang mga kilay ni Jared Harper, halatang hindi inaasahan na hindi lang magiging berde ang napiling jade na hilaw na bato ni Manuel Bennett kundi magbubunga din ng Glass Emperor Green at maging full green. Kung ikukumpara niya iyon sa 30 scrap stones na pinili niya, habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagalit. Tumingin siya kay Manuel Bennett na may galit na mukha at sinabing, Anak, hindi ako naniniwala na ang susunod ay magiging berde. Hindi pinansin ni Manuel Bennett si Jared Harper, itinuro ang isang hilaw na bato na kasing laki ng palanggana, now process this piece. Ang ilang manggagawa ay nagmamadaling inilipat ang hilaw na bato sa jade processing machine. Nagtanong ang manggagawa sa pagpoproseso ng jade, Sir, paano dapat ay proseso ang pirasong ito? Itinuro ni Manuel Bennett ang isang tiyak na bahagi at sinabing, putulin ito ng direkta, magsimula sa isang hiwa dito. Sige. Tumango ang manggagawa sa pagpoproseso ng jade at saka nagsimulang maghiwa. Habang naputol ang isang maliit na piraso ng hilaw na bato, lumitaw ang isang nakasisilaw na kulay lila sa harap ng lahat. Sa ilalim ng sikat ng araw, ito ay makinang at kapansin-pansin. Purple jade. Purple jade talaga. Oh my heavens, isa pang top-grade jade. Dalawang magkasunod na bato, parehong gumagawa ng top-grade jades, hindi ka panipaniwala. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Ang mga manggagawa ay kumukulo sa pananabik. Totoo ba talaga ito? Paano magiging napakabuti ng batang ito? Malakas na umiling si Virgil Ferres, ang kanyang buong pagkatao ay naging mapurol. Damn it! Naging berde sa galit ang mukha ni Jared Harper, nakatuntong ba ang batang ito sa dog shit lock? Nagkatinginan sina Sheridan Jenkins at Stephen Levine, puno ng gulat ang kanilang mga mata. Nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Manuel Bennett habang sinabi niya sa jade processing worker, halika, ituloy mo ang pagputol. Mabuti, mabuti, mabuti. Lalong naging masigasig ang jade processing worker. Pagkatapos, sa pagsunod sa mga tagubilin ni Manuel, gumawa siya ng ilang hiwa at maingat na pinakintab ang bato. Hindi nagtagal, isang kumpletong piraso ng purple jade ang iniharap sa mga mata ng lahat. Bagamat ang piraso ng purple jade ay isang ikalimang sukat lamang ng orihinal na bato, mayroon itong mesla na texture, mayaman na lilang kulay, at napakakaunting mga depekto. Isa itong top-grade purple jade. Ang ganoong malaking piraso ng purple jade ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyon. Bulalas ni Stephen Levine. Tumango si Sheridan Jenkins, no less than 50 million, only higher. Si Jared Harper ay naiinggit at nagseselos hanggang sa mabaliw. Bakit hindi siya makapili ng isang jade na hilaw na bato na magbubunga ng Emperor Green at Purple Jade? Ang batang iyon ay malinaw na pinili ng random. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Anak, hindi ako makapaniwala na ang pangatlo ay makakagawa din ng top-grade jade. Baka kailangan kong bigwan si Young Master Hardy.
Ngumiti si Manuel Bennett at itinuro ang isang bato na kasing laki ng gilingang bato. Ngayon, ay proseso mo ang isang ito. Busog din ang mga manggagawa at agad na inilipat ang jade raw stone sa jade processing machine. Nang hindi na hinintay na magtanong ang jade processing worker, direktang itinuro ni Manuel ang isang bahagi ng orihinal na bato, cut from here. Okay. Tumugon ang jade processing worker at pinutol ito ng isang stroke. Nang bumagsak sa lupa ang tinabas na bato, napanganga ang lahat sa eksena. Red Jade. Ito ay Red Jade. Sa unang pagkakataon ay si Emperor Green, ang pangalawang pagkakataon ay ang Purple Jade, at ngayon ay lumitaw muli si Red Jade. Bulalas ng sorpresa ang walang katapusang umalangaw-ngaw. Imposible. Umungol si Jared Harper, nagbabago ang tono ng boses niya. Si Virgil Ferris naman ay nakatayo doon na parang kahoy na istaka, tulala. Ngumiti si Manuel Bennett sa jade processing worker at sinabing, huwag kang titigil, ituloy mo ang pagputol. Okay. Okay. Ang jade processing worker ay nakabawi mula sa pagkagulat at nagpatuloy sa pagputol ayon sa mga tagubilin ni Manuel. Pagkatapos ng pagputol, marahan niyang pinunasan at pinakintab ang bato. Pagkatapos ng isang round ng operasyon, isang piraso ng pulang jade, isang kapat ng laki ng orihinal na bato, ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Napalunok si Shridan Jenkins at sinabing, ang red jade na ito ay may magandang kulay at mainit na texture. Ito ang top grade na chicken crown red, sa mga pulang jade. Kahit na ang halaga nito ay hindi kasing taas ng naunang dalawa, ito ay hindi bababa sa 30 milyon dahil sa mas malaking sukat nito. Nagbiro si Stephen Levin, Brother Sung, halos 200 milyon na ang kita mula sa tatlong batong ito kasama si Dr. Bennett, hindi ka ba nasasaktan? Ikan-away ni Shridan Jenkins ang kanyang kamay, gusto kong makipagkaibigan kay Dr. Bennett noong una. Kayang-kaya kong ibigay ang jade na ito. Ang generous talaga ni Kuya Sung. Nag-thumbs up si Stephen Levin kay Shridan Jenkins. Sa sumunod na panahon, ang jade processing worker, na sumusunod sa mga tagubili ni Manuel, ay patuloy na nagproseso ng siyam pang orihinal na mga bato. Walang pagbubukod, lahat ng siyam na orihinal na bato ay hindi lamang nakagawa ng berde, kundi pati na rin sa iba't ibang uri ng jade, tulad ng white jade, ink jade, at yellow jade, at lahat ay top-grade jade. Sa madaling salita, ang unang 12 orihinal na mga bato ay nagbunga ng mga top-grade na jade. Ang kasunod na 24 na orihinal na mga bato ay gumawa ng lahat ng mga gulay, bagaman hindi sila nagbunga ng mas mataas na kalidad na mga jade, lahat sila ay mga dekalidad na jade. Hanggang sa naproseso ang huling orihinal na bato, tumahimik ang buong pabrika. Nakatitig ang lahat kay Manuel Bennett, na para bang nakatingin sila sa isang makajos na tao. Makalipas ang ilang minuto, sumabog ang buong eksena. Sa 36 na orihinal na bato, 12 ang gumawa ng top-grade jade at 24 ang gumawa ng dekalidad na jade. Nananaginip ba ako? Grand Slam. Kahit sa buong national jade industry, pati sa buong mundo, hindi pa nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Ang swerte ng binatang ito ay laban sa langit. Ang mga manggagawa sa bukid ay namangha, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at inggit habang nakatingin kay Manuel Bennett. Kabanata 168, Kabanata 168, Umaasa sa swerte. Napatulala si Virgil Ferris, bumagsak sa lupa, umiling-iling at bumubulong sa sarili. Galit na galit si Jared Harper kaya tumalsik ang mga ugat sa kanyang noo, at halos sumabog ang kanyang baga. Noong una ay gusto niyang kutsain si Manuel Bennett ngayon at tadyakan para mapaluhod siya at tawagin ang kanyang sarili na lolo. Ngunit sinong mag-aakala na ang 36 na hilaw na bato ng jade na random na kinuha ng batang ito ay magiging berde lahat, at magbubunga pa nga ng 12 mga batong jade na may pinakamataas na grado at 24 na dekalidad na mga batong jade. Ito ay walang alinlangan na isang sampal sa mukha, isang matinding sampal sa mukha. Sa sandaling ito, ibinuko ni Stephen Levin ang kanyang bibig at hindi umimik ng matagal. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Kung ang isa o dalawang piraso ay naging berde,
maaari itong may ugnay sa swerte. Ngunit nang ang lahat ng 36 na piraso ay naging berde, ito ay higit pa sa swerte. Kahit si Shridan Jenkins ay nakaramdam ng sakit. 12 top-grade jade stone at 24 na dekalidad na jade stone ay nagkakahalaga ng halos 2 bilyon, posibleng higit pa. Siyempre, kung alam niya na gagamitin ni Manuel Bennett ang mga batong jade na ito para sa pagtatanim, hindi niya alam kung ano ang iisipin niya. Nanatiling kalmado ang mukha ni Manuel Bennett, na para bang ito ay isang maliit na bagay na hindi gaanong mahalaga. Nilingan niya si Jared Harper at nakangiting sinabi, "Young Master Hardy, I'm really sorry, hindi ko inaasahan na lahat ng 36 na jade stone na pinili ko ay magiging berde." Nang marinig ito, nanginginig sa galit si Jared Harper, pakiramdam niya ay sinaksak ang kanyang puso. Ayaw na niyang magtagal pa rito. Nang makita ang mga jade stone na ito sa kanyang harapan, nakaramdam siya ng hiya. Tara na. Kinawayan ni Jared Harper ang kanyang kamay at aalis na sana kasama ang kanyang entourage. Young Master Hardy, sandali. Pinigilan ni Manuel Bennett si Jared Harper. Ano pa bang gusto mong gawin? Biglang tumalikod si Jared Harper, nag-uumapo sa galit. Walang pakialam na sinabi ni Manuel Bennett, "Hindi mo pa nakalimutan ang taya ngayon lang, di ba?" Galit na umungol si Jared Harper, "Huwag mong itulak ito ng napakalayo. Itulak ito ng masyadong malayo." Ngumisi si Manuel Bennett, "Young Master Hardy, ikaw ang nagmungkahi ng taya na ito. Kung ako ang taunan ngayon, papayagan mo ba akong umalis?" Hinayla ni Jared Harper ang kanyang kwelyo at mabangis na sinabi, "Anak, mabibigyan kita ng pera. Pero, kung gusto mong lumuhad ako at tawagin kang lolo, imposible iyon." Siya, bilang prestihiyosong Harper family young master, ay hinding-hindi makakagawa ng gayong kaiyahiyang bagay. Umiling si Manuel Bennett, "Ayoko ng pera mo, gusto ko lang tuparin mo ang taya." Siya at si Jared Harper ay matagal nang magkaaway, kaya hindi siya natakot na masaktan si Jared Harper hanggang mamatay. Malamang na matagal na siyang gustong patayin ni na Silas Jordan at Jared Harper, ngunit wala silang magawa sa kanya, kaya kailangan nilang tiisin ito. Nagdilim ang mukha ni Jared Harper, "Sigurado ka bang gusto mong gawin ito?" Tumango si Manuel Bennett, "Oo." Ikinaway ni Jared Harper ang kanyang kamay, "Patayin mo siya." Sa kanyang utos. Kinasuhan si Manuel Bennett ang mga bodyguard na nakasuot ng itim na dala niya. "Tumigil ka." Malakas na sigaw ni Shridan Jenkins para pigilan sila. Malamig na sinabi ni Jared Harper, "Mr. Jenkins, isa itong sama ng loob sa pagitan ko at ng batang ito, wala kang karapatang makialam." Matigas na sabi ni Shridan Jenkins, "Kaibigan ko si Dr. Bennett, kung maglakas loob kang hawakan siya, ibig sabihin tinatawid mo ako." Gayunpaman, pagkatapos lamang ng mga salita ni Shridan Jenkins. Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na malungkot na hiyawan. Bigla niyang nilingan ang ulo niya. Lingid sa kanyang kaalaman, natapos na pala ang laban. Ang mga bodyguard na nakaitim na nakasuot ay bumagsak lahat sa lupa, humahagulgol sa sakit. Nakatayo doon si Manuel Bennett na parang walang nangyari, pumalakpak ang kanyang mga kamay. Ito. Biglang natigilan si Shridan Jenkins, si Divine Dr. Bennett ay may napakagandang martial skills. Napatulala rin si Stephen Levine, hindi inaasahan na napakagaling ni Manuel Bennett sa pakikipaglaban. Tungkol naman sa mga manggagawa sa pabrika, lahat sila ay tulala rin. Matapos makipag-usap sa mga bodyguard na nakaitim, naglakad si Manuel Bennett patungo kay Jared Harper. "Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit." Napaatras si Jared Harper, umuungal ng malakas. Malamig na sinabi ni Manuel Bennett, "Young Master Hardy, gusto mo bang igalang ang taya o mapunta sa wheelchair tulad ni Young Master Jordan?" Nang marinig ito, nanlambot ang mga binti ni Jared Harper, at napaluhod siya, sumigaw, "Lolo! Hindi ba naging mas maganda iyon?" Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Manuel Bennett. Mariin na ikinuyom ni Jared Harper ang kanyang mga kamao, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at halos magbuga ng apoy ang kanyang mga mata. Hindi na siya mapakali ni Manuel Bennett at kumaway, "Scram!
Nagpumiglas si Jared Harper sa kanyang mga paa, binaril si Manuel Bennett ng masama na tingin, at umalis sa lugar kasama ang kanyang mga tauhan sa maruming kalagayan. Pagkaalis ni Jared Harper at ng iba pa, lumapit si Manuel Bennett kay Sheridan Jenkins, nakangiti, Mr. Jenkins, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng mga jade stone na ito. Bilang isang regalo sa pagbabalik, susulatan kita ng isang race eta. Kung susundin mo ang race eta upang may handa ang gamot, mapapabuti nito ang iyong kalusugan at maiiwasan kang makakuha ng anumang malalang sakit sa hinaharap. Ang pagkuha ng 12 top-grade jade stone at 24 na dekalidad na jade stone ng sabay-sabay, malamang na hindi komportable si Sheridan Jenkins kahit na siya ay mapagbigay. Kaya, naisipan niyang magsulat ng race eta bilang isang regalo sa pagbabalik. Talaga. Nang marinig ito, agad na natuwa si Sheridan Jenkins. Matapos ang insidenteng ito ng Blood Jade, lubos niyang naunawaan na walang halaga ng pera ang maihahambing sa pagkakaroon ng malusog na katawan. Of course, it's true. Mr. Jenkins, you're my friend, and I will not treat my friends unfairly. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, Mr. Jenkins, ibigay mo sa akin ang iyong mobile phone, at i-edit ko ang race eta sa iyong memo. Walang problema. Tumawa si Sheridan Jenkins, in-unlock ang kanyang mobile phone, at ibinigay ito kay Manuel Bennett. Mabilis na nag-type ng race eta si Manuel Bennett at ibinalik ang telepono kay Sheridan Jenkins. Si Sheridan Jenkins ay tuwang-tuwa, at ang kanyang bahagyang discomfort ay ganap na nawala. Alam niya ang mga kasanayang medikal na nagel iligtas buhay ni Manuel Bennett, at ang mga race eta mula kay Manuel Bennett ay walang alinlangan na napakahalaga. Sabik na nagsalita si Stephen Levine sa tabi nila, Divine Dr. Bennett, maaari mo ba akong bigyan ng kopya ng race eta na ito? Kaya kung bayaran. Tumawa si Manuel Bennett, Mr. Levine, lahat tayo ay magkaibigan, hindi ko makuha ang iyong pera. Kung hindi dahil sa pagpapakilala mo sa akin kay Mr. Jenkins, hindi ko rin makukuha itong mga top grade at dekalidad na jade stones. Hilingin lang kay Mr. Jenkins na padalhan ka ng kopya ng race eta. Salamat, Divine Dr. Bennett, salamat. Paulit-ulit na nagpasalamat si Stephen Levine. Matapos ibahagi ni Sheridan Jenkins ang race eta kay Stephen Levine, nagtanong siya ng may pagtataka, Mr. Bennett, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo kinuha itong 36 na berdeng jade na hilaw na bato? Sumagot si Manuel Bennett, palagi akong may swerte, at swerte ang tumulong sa akin ngayon. Hindi naniwala si Sheridan Jenkins sa mga salita ni Manuel Bennett at naisip niyang ayaw niyang magbahagi ngunit hindi na siya nagpatuloy. Sa halip, sinabi niya, Divine Dr. Bennett, napakabuti ng iyong kapalaran, sa palagay ko ay maaari tayong magtulungan. Isinaalang-alang ito ni Manuel Bennett at sinabing, kung gagawin ko man ang negosyo ng jade sa hinaharap, tiyak na makikipagtulungan muna ako sa iyo, Mr. Jenkins. Mas mabuting tuparin mo ang iyong salita. Tumawa si Sheridan Jenkins at nagsabi, siya nga pala, Divine Dr. Bennett, ano ang gagawin mo sa mga jade stone na ito? Kung gusto mong ibenta ang mga ito, makakatulong ako ng walang anumang bayad. Kabanata 169, Kabanata 169, ang malalim na hepe ng impyerno. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, hindi ko nakuha ang mga jade na ito na ibenta. May iba pa silang gamit. Kung para saan sila, hindi mo na kailangang magtanong ng marami. Well, okay kung ganoon. Hindi na nag-usisa pa si Sheridan Jenkins bagkus ay nagtanong, Dr. Bennett, saan ka nakatira? Baka pwede kong ipahatid ang mga jade stones na ito sa bahay mo. No need for such trouble. I can bring them home myself. Pagkasabi nito, naglakad si Manuel Bennett patungo sa mga bato ng jade at iniabot ang kanyang kaliwang kamay upang hawakan ang mga ito isa-isa. Sa tuwing hahawakan ni Manuel Bennett ang isang jade stone, ito ay agad na mawawala. Nang makita ito, lahat ng naruroon ay natigilan. Anong nangyayari? Paano naglaho ang mga batong jade na ito? Hindi nagtagal, naitago ni Manuel Bennett ang lahat ng 36 na batong jade sa kanyang singsing na imbakan.
Inikot ni Sheridan Jenkins si Manuel Bennett at napabulalas, Dr. Bennett, saan mo inilagay ang mga batong jade na ito? Paanong bigla itong nawala? Ipinahayag din ni Stephen Levine ang kanyang pagtataka, Mr. Bennett, gumagawa ka ba ng magic tricks? This is really amazing. Ngumiti si Manuel Bennett, na nagsasabing, kung saan napunta ang mga batong jade na ito, hindi ko talaga maipaliwanag sa iyo. Sa anumang kaso, isaalang-alang lamang ang mga ito bilang isang uri ng ilusyon. Tumango si Sheridan Jenkins at Stephen Levine bilang pag-unawa, lalo pang lumalago ang kanilang paggalang kay Manuel Bennett. Ang kakayahang gumawa ng mga bagay na mawala sa manipis na hangin ay isang makajos na kasanayan. Nang maalala ang isang bagay, sinabi ni Manuel, Mr. Jenkins, bantayan mo ako sa hinaharap. Kung makakita ka ng anumang mga dekalidad na jade stone, ipaalam sa akin. Handa akong bilhin ang mga ito. Kahit gaano karami ang mayroon ka, kukunin ko silang lahat. Sheridan Jenkins chuckled, Dr. Bennett, ano ang sinasabi mo? Kung may mga top-notch na jade stone sa hinaharap, I'd gladly gift them to you. How could I take your money? Nakangiting tumango si Manuel Bennett, maraming salamat. Pagkatapos, ipinadala ni Manuel Bennett sina Sheridan Jenkins at Stephen Levine sa sentro ng lungsod. Pagkababa ng kanilang sasakyan, sumakay si Manuel Bennett ng taxi diretso sa Divine River Garden. Pinlano niyang iset up ang Gathering Spirit Formation sa lalong madaling panahon para magamit niya ito para simulan ang kanyang cultivation ngayong gabi. Hanggang sa nakita nilang umalis si Manuel Bennett ay binawi ni Sheridan Jenkins at Stephen Levine ang kanilang mga tingin. Napabuntong hininga si Stephen Levine, pambihirang tao talaga si Dr. Bennett. Tumango si Sheridan Jenkins, di ba? We must establish a good relationship with such a character. It's all benefits na walang detriment. Tumango si Stephen Levine bilang pagsang-ayon, oo nga. Malaking kapalaran ang makilala mo ang isang tulad ni Dr. Bennett. Nang bumalik si Manuel Bennett sa Divine River Garden, pasado 5:00 na ng hapon. Nang marating ang No. 8 Villa, nang walang pag-aalinlangan, naghukay siya ng 4 na butas sa mga sulok ng villa at naglagay ng 9 na batong jade sa bawat butas. Matapos ibaon ang mga bato ng jade, sinimulan niyang iset up ang porma sayon. Sa oras na natapos ni Manuel Bennett ang pag-set up ng Gathering Spirit Formation, dumilim na. Matapos iset up ang Gathering Spirit Formation, agad itong inactivate ni Manuel Bennett. Sa operasyon ng Gathering Spirit Formation, malinaw na nararamdaman ni Manuel Bennett ang Heavenly Earth Spiritual Chi mula sa lahat ng direksyon na nagtatagpo rito. Ang espiritual na enerhiya sa villa ay mas mayaman kaysa sa ibang lugar. Kung ang isang magsasaka ay pupunta dito, madarama nila ito kaagad. Madarama lang ng mga karaniwang tao na mas maganda ang pakiramdam ng kalidad ng hangin dito kaysa sa labas. Siyempre, hindi lamang nakakatulong ang Gathering Spirit Formation na ito sa paglilinang ng cultivator, kundi pati na rin ang pangmatagalang paninirahan para sa mga ordinaryong tao na lubos na makakapagpabuti sa kanilang kalusugan, na lumalago ng mas malusog sa paglipas ng panahon. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto niyang iset up ang Gathering Spirit Formation dito. Bahagyang para sa kanyang sariling paglilinang, at bahagyang upang matulungan si Julia Stewart na mapabuti ang kanyang kalusugan. Nakakalungkot na sa kasalukuyan ay wala siyang mahanap na spirit stones, kaya dapat siyang gumawa ng mga jade stones. Kung magagamit niya ang spirit stones para iset up ang Gathering Spirit Formation, ang Heavenly Earth Spiritual Chi na natipon ay 10 beses na mas masagana kaysa ngayon. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng ilan ay mas mahusay kaysa sa wala. Titingin siya sa paligid para makita kung may mga spirit stone na available mamaya. Pagkatapos gumastos ng ilang sandali sa villa, umalis si Manuel Bennett sa Divine River Garden. Pumara siya ng taxi para dumiretso sa East Beauty Pharmaceuticals. Samantala, sa Emperor Hotel, sa itaas na pribadong silid. Napakalaki ng silid, na sumasaklaw sa halos 200 metro kwadrado, na may 3 bilog na mesa na nakaayos. Ang mga pangunahing tauhan mula sa 3 nangungunang pamilya sa River City, ang Jordan,
Harper, at Stern families, ay naruroon lahat. Nakaupo sa pangunahing upuan ang isang payat na figure sa isang itim na 8-diagram na Daoist na robe, armado ng dust brush, at may dalang espada sa kanyang likod, isang matandang Daoist. Ang matandang Daoist na ito ay ang law protector ng Mysterious Doctor Sect at isang master na nirerango ang ika-6 na po sa Earth Rankang, si Bill Winslet, na kilala rin bilang Profound Hell Chief. Ang piging na ito ay inorganisa sa kanyang karangalan. Sa sandaling ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa malapit ang tumayo, itinaas ang kanyang baso, at malakas na inihayag, "I welcome natin si Grandmaster Winslet sa River City." Nakasuot ng puting kamiseta ang lalaking nasa katanghaliang gulang, na may maringal na vibe. Ang kanyang mga templo ay kulay abo, na naglalabas ng presyon ng isang tao sa isang mataas na posisyon. Siya ang Deputy Governor ng South City Province at Seth Jordan's eldest uncle, Seth Jordan. Welcome Grandmaster Winslet sa River City. Lahat ng mga bisitang naroroon ay tumayo, hawak ang kanilang mga salamin, na may mainit na ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi tumayo si Winslet bagkus ay itinaas lamang ang kanyang baso bilang hudyat at malumanay na sinabi, "Salamat, sa lahat, sa pag-host ng piging na ito bilang parangal sa akin." Hindi na kailangan ng mga formalidad. Masayang sinabi ni Seth Jordan, "Grandmaster Winslet, ikaw ay isang kilalang figure sa East Nations martial arts world, at isang master sa Earth Rankang. Natural lang na dapat ka naming tanggapin pagdating mo sa River City. Tama ang aking panganay na tiyo, Grandmaster Winslet, ikaw ay isang nakatataas na tao mula sa labas ng mundong ito. Lubos kaming ikinararangal na pumayag kang sumama sa amin sa hapunan." Sumimangot din si Silas Jordan ng pambabola, na hindi naging sanhi ng kaguluhan. Nang matapos ang mga toast, sinabi ni Seth Jordan, "Silas, ilabas mo ang mga bagay." "Oo, panganay na tiyo." Agad na inilabas ni Silas ang isang susi at isang bank card, inihatid sila kay Seth Jordan. Inilagay ni Seth Jordan ang susi at ang bank card sa harap ni Winslet, habang nakangiting sinabi, "Grandmaster Winslet, ito ay 2 menor de edad na regalo na inihanda ng ating pamilyang Jordan. Isang villa sa Mountain Viewing Villa na nagkakahalaga ng 50 milyon, at isang bank card na may 500 milyon. Umaasa kami na tatanggapin mo sila. Grandmaster Winslet, ito ang mga regalo mula sa aming Stern family. Mayroong 300 milyon sa card na ito. Hinihiling namin ang iyong patuloy na proteksyon sa aming Stern family sa hinaharap." Ang may-ari ng Stern family, si Hannah Stern, ay nag-abot ng isang bank card. "Grandmaster Winslet, may handang regalo din sa iyo ang pamilya Harper namin. Ito ay isang jade na espesyal na ginawa namin para sa iyo. Ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Sana ay magustuhan mo ito." Ang may-ari ng pamilyang Harper, si Massey Harper, ay nag-abot ng isang kahon ng sandalwood. Bahagyang tumango si Winslet, muli na may mahinang ngiti, na nagsasabing, "Salamat sa inyong lahat sa mga regalo. Tiyak na aalagaan ko kayong lahat sa hinaharap." "Salamat, Grandmaster Winslet." Ang lahat ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat, labis na nasasabik. Ang makakuha ng proteksyon ng isang Earth Rankang strongman ay isang bagay na pinangarap ng maraming pamilya. Pagkatapos ng 3 ikot ng alak, tinanong ni Winslet si Seth Jordan, "Mr. Jordan, nalaman mo na ba kung sino ang nagresolba sa Mysterious Doctor Gatherer's Curse, na inilatag ko?" "Nalaman na namin." Seryosong sagot ni Seth Jordan, "Ang Mysterious Doctor Gatherer's Curse, ay binawi ng isang bata na nagngangalang Manuel Bennett, na nagligtas sa buhay ni Flint Lockwood. Bukod dito, ang batang ito ay may sama ng loob sa aming pamilyang Jordan. Ang isang braso at paa niya ay nabali ni Bennett. Ang batang ito ay may sama ng loob sa atin, ang Harper family." Matigas ding sabi ni Jared Harper. Ang mga binti ng kanyang nakababatang kapatid na babae ay napilayan ni Manuel Bennett. Bukod dito, matangkad pa rin niyang naaalala ang nangyari sa Sheridan Jenkins Factory kaninang hapon, kaya labis niyang kinasusuklaman si Manuel Bennett.
Kabanata 170, Kabanata 170, ang biglang pagsabog. Anak. Natigilan si Zhang Daoyi, talaga bang bata ang lalaking ito? Sumagot si Jiang Maolin, sa katunayan, siya ay napakabata, marahil sa kanyang unang bahagi ng 20s. What? In his early 20s? Mukhang nagulat si Zhang Daoyi, hindi lang kayang lutisin ng batang ito ang aking mysterious Dr. Gatherer's curse, kundi patawan din ako ng counterattack. Ito ay nagpapatunay na ang kanyang mga kasanayan sa spell ay medyo sophisticado. Hindi ako makapaniwala na makakamit ito ng isang binata sa kanyang early 20s. Napabuntong hininga si Jiang Maolin, Grandmaster Zhang, maniwala ka man o hindi, iyon ang katotohanan. Ngayon, si Flint Lockwood ay ganap ng nakabawi. Kawili-wili. Dumilat si Zhang Daoyi, isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, gayunpaman, ano ang silbi ng kanyang superior na kasanayan sa spell? Hindi lang ako isang arts master, kundi pati na rin isang martial arts grandmaster. Magiging kasing dali ng pagpihit ng aking kamay para patayin ang batang ito. Magalang na ipinaalala ni Silas Jordan, Grandmaster Zhang, hindi ka maaaring maging pabaya, ang lakas ng martial arts ng bata ay napakalakas din. Tumango si Jared Harper, oo, Grandmaster Zhang, mag-ingat ka. Ikanaway ni Zhang Daoyi ang kanyang kamay, mayabang na sinabi, huwag kang mag-alala, kahit na malakas ang martial arts ng bata, tiyak na hindi siya makakapantay sa akin. Papatayin ko pa rin ang bastard na ito, kaya maaari ko ring ipaghiganti kayo. Mukhang nasasabik si Silas Jordan, maraming salamat, Grandmaster Zhang. Tumawa si Jared Harper, kapag kumilos si Grandmaster Zhang, parang patay na ang bata. Si Maria Harper, na nakaupo sa isang wheelchair, ay marahas na nagsabi, Grandmaster Zhang, hindi mo dapat masyadong madaling patayin ang bata. Kailangan mo muna siyang pahirapan ng maayos, para mailabas ang aming galit. Walang problema. Itinaas ni Zhang Daoyi ang kanyang ulo, kapag pinatay ko ang bata, sasama kayo sa akin, para masaksihan ninyo ang aking kakayahan. Magaling, siguradong sasamahan natin si Grandmaster Zhang. Salamat, Grandmaster Zhang. Hanggat mapatay natin ang bata, lalo tayong magpapasalamat. Tuwang-tuwang nagsalita sina Silas Jordan, Jared Harper, at Maria Harper. Nagtanong si Jiang Maolin, Grandmaster Zhang, kailan mo balak kumilos? Walang oras tulad ng kasalukuyan, bukas. Sumagot si Zhang Daoyi, pagkatapos ay nagpatuloy, syempre, nandito rin ako sa River City para itatag ang aking prestihiyo sa River City Martial Arts World. Sa makatuwid, bukas plano kong bisitahin ang pinuno ng River City Martial Alliance, si David Herdman, at imbitahan siya ng lahat ng mga masters ng Martial Arts Hall. Sa harap nila, papatayin ko ang bata, hadlangan ng mga Martial Arts Hall Masters sa River City, at ipaalam sa kanila kung sino ang tunay na awtoridad sa River City Martial Arts World. Tanging isang dalubhasa sa martial arts na tulad ni Grandmaster Zhang ang naglalakas loob na hamanin si David Herdman. Ang iba ay hindi maglalakas loob. Mukhang sa hinaharap, si Grandmaster Zhang ang magiging number 1 figure sa River City Martial Arts World. Tiyak na susundin natin ang pangunguna ni Grandmaster Zhang. Puno ng paghanga ang mga tao sa silid, pinaulanan siya ng pambabala. Nakangiting sinabi ni Jiang Maolin, Grandmaster Zhang, sana ay hindi ka magsisikap sa pakikitungo kay Flint Lockwood. Hanggat maalis ang Flint Lockwood, tataas pa ang posisyon ko, at mas mapaglilingkuran ko kayo. Walang pakialam na sinabi ni Zhang Daoyi, huwag kang mag-alala, kapag napatay ko ang bata, tutulungan kitang alagaan si Flint Lockwood. Maraming salamat, Grandmaster Zhang. Si Jiang Maolin ay sumikat sa tuwa. Bandang 8 p.m. East Beauty Pharmaceuticals. Tanggapan ng Pangulo. Sa wakas tapos na ang trabaho ngayon, pagod na ako. Nag-inat si Julia Stewart, lumilitaw ang kanyang magagandang kurba. Si Manuel Bennett, na nakaupo sa sofa na naglalaro sa kanyang mobile phone, ay napabuntong hininga. Julia, ang trabaho ay walang katapusan, kailangan mong balansehin ang trabaho at pahinga.
Paano kung ang iyong katawan ay masira dahil sa pagod? Ngumiti ng mahina si Julia Stewart, ikaw ang divine doctor, kung talagang bumagsak ako sa pagod, mapapagaling mo ako. Walang magawang tumawa si Manuel Bennett, hindi mo pa rin dapat ipagpilitan ang sarili mo. Alam ko. Julia Stewart pouted, saying, kung tutuusin, kaka-launch pa lang ng mga bagong produkto natin, kaya siguradong magiging abala ito. Dapat ay hindi gaanong abala pagkatapos ng ilang sandali. Tara na, uwi na tayo. Okay. Tumango si Manuel Bennett at saka umalis sa kumpanya kasama si Julia Stewart. Sa kalsada. Nakatutok si Manuel sa pagmamaneho, habang hawak-hawak ni Julia ang kanyang cellphone at nagre-reply sa mga mensahe. Nga pala, Julia, kumusta ang pakikipagtulungan ninyo ni Elder Holman? Napatingin si Manuel sa rearview mirror at nagtanong. Ngumiti si Julia Stewart at sinabing, salamat sa iyong mga koneksyon, naging maayos ang aming negosasyon kay Elder Holman. Handa din si Elder Holman na gamitin natin ang kanilang mga channel, kaya hindi dapat magkaroon ng problema sa mga hilaw na materyales sa hinaharap. Mabuti naman. Tumango si Manuel Bennett. Napabuga ng malalim na hininga si Julia Stewart, na nagsabing, gayunpaman, hindi ito basta-basta pakakawalan ni Silas Jordan. Talagang susubukan niyang maghanap ng mga paraan para makakontra at gawing mahirap ang mga bagay para sa East Beauty Pharmaceuticals. Hindi ko lang alam kung paano siya susunod na mag-counterattack. Buong kumpiyansa na sinabi ni Manuel, haharapin natin ang ating mga kalaban ng buo, tulad ng tubig at lupa. Kahit anong pagkontra ni Silas Jordan, hindi niya tayo magagawang saktan. Oo. Mariing tumango si Julia Stewart, puno ng determinasyon ang mga mata. Humigit kumulang 10 minutong yumandar ang sasakyan, sa wakas ay nakarating sa isang pangunahing kalsada. Sa kalsada, maraming sasakyan at pedestrian. Ngunit sa sandaling ito, tumulo, tumulo, tumulo. Isang kakaibang tunog ang biglang dumating mula sa kotse. Anong tunog ito? Si Julia Stewart ay lumingon sa paligid na nalilito, hinahanap ang pinanggalingan ng tunog. Parang galing sa ilalim ng kotse. Sagot ni Manuel, naningkit ang mga mata nang biglang nakaramdam ng panganib. Mula nang tumuntong sa landas ng paglilinang, ang kanyang pangunawa sa panganib ay naging mas malakas. Katulad noong nakaraan nang siya ay tinutukan ng isang sniper, nakaramdam siya ng panganib. At sa pagkakataong ito, mas malakas ang pakiramdam ng panganib. Walang pag-aalinlangan, pinara niya ang preno. Whoosh! Biglang huminto ang sasakyan. Si Julia Stewart ay hindi ligtas na nakaupo, at ang kanyang noo ay tumama sa front seat. Nasa po niya ang kanyang noo at naguguluhan na nagtanong, Manuel, bakit bigla kang nagpreno? Bumaba ka na sa kotse. Sigaw ni Manuel, saka marahas na itinulak ang pinto ng sasakyan. Pagkalabas, mabilis niyang binuksan ang pinto sa likuran, hinawakan si Julia Stewart, at tumakbo sa malayo. Habang tumatakbo, sinigawan ni Manuel ang mga naglalakad sa kalsada, takbo. Bilis. Ngunit ang mga naglalakad sa kalsada ay medyo nalilito, hindi naiintindihan kung bakit sinabihan sila ni Manuel na tumakbo. Nang makitang hindi sila tumatakbo, biglang nanginag ang katawan ni Manuel, at ang kanyang true chi ay sumambulat, na naging isang alon ng enerhiya na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang mga pedestrian sa kalsada ay natangay lahat, pati ang mga sasakyang papunta sa kanila ay napahinto sa di-kalayuan. Ngunit sa sandaling ito, boom! Sumabog ang Maserati President na nakaparada sa gitna ng kalsada. Sumabog ang apoy sa kalangitan, at kumalat ang shockwave, hinaipan si Manuel ng mahigit 10 metro ang layo at bumagsak ng malakas sa lupa.